all followers of Jesus Christ. In Tagalog po, naniniwala kami na ang misteryo ng evangelism at discipleship ay responsibilidad ng lahat ng mga tagasunod ni Kristo. So, bukas po tayo sa Matthew 28, verse 28. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, "Bumalik sa akin ang lahat ng mabuyanin sa langit." Yan, sinabi dyan na si Jesus is, na lahat ng authority sa heaven and earth ay ibinigay sa kanya. Ibig sabihin po, siya ang may pinakamataas na kapangyarihan. Kaya ang mga utos niya, lalo ng utos na mag-share ng gospel is dapat sundin ng mga believers. 19 po. 19. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga langit, silang bautismuhan ninyo silang mga tagasunod ko. Ay, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal. Salamat! So, ayan po. Yung first time is sinutusan ni Jesus yung mga followers niya po na humayo and gumawa ng disciples sa lahat po ng mga bansa. Hindi lang po ito sa isang lugar o grupo ng mga tao. Kasama po dito yung baptism bilang simbolo po ng bagong buhay kay Kristo at pagiging bahagi ng pamilya ng anak ng Diyos. And sinasabi po din yung Ama, Anak, and Holy Spirit. And yung 20 po. 20. Tubukan niyo sila masunod sa lahat ng utos ko. At tandaan ninyo, lagi ninyo ang kasama hanggang sa katapusan. Sa verse na po is sinasabi dito na hindi po natatapos yung baptism, yung mission nila sa baptism. Kailangan din turuan yung mga bagong believers na sumunod po sa teachings ni Jesus Christ po. Ito yung yung discipleship po na tinatawag natin. And binigyan po tayo ng assurance dito na lagi natin siyang kasama hanggang sa wakas. Kaya po, sa mga missions po natin is hindi po tayo nag-iisa. Next po na verse is Acts 1:8. Ngunit, pagdating ng Banal na Espiritu, ipapamibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong Pinangako ni Jesus na ang mga mananampalataya ay tatanggap ng kapangyarihan mula sa Espiritu. Pero si Eugene. Titik mo. Ako. Okay, Ano ko. Santo. Upang maging kanyang mga saksi. Ang pagiging saksi ay nangangahulugan, pagsasabi at pamumuhay ng katotohanan tungkol kay Kristo. Mula sa Jerusalem hanggang sa dulo ng mundo, ipinapakita ng talatang ito na ang evangelism ay may malawak na saklaw at bawat taga-sunod ni Jesus ay may bahagi sa misyon na ito saan man siya naroroon. Pakibasa po yung Romans 10:9. Kung sasabihin mo si Jesus ang Panginoon at maniniwala kang binuhay siya ng Diyos mula sa kamatayan na yun. Sinasabi po dito, ang pananampalataya sa puso ang nagdadala ng righteousness at ang pag-amin sa bibig ang nagre-resulta sa salvation. Ibig sabihin, ang tunay na faith ay na-express mo siya hindi na naaayon sa kagustuhan ng Lord. Pakibasa po yung Romans 10:11-13. sapagkat itinuri ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso at kung ipapangalihan ng siya sumasampalataya maliligtas sila. 11. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi magliligaw ang sino mang sumasampalataya sa Kanya.
po'y para sa lahat dahil walang pagkakaibang Judyo sa hindi Judyo. Ang Panginoon ng lahat at pinagpapala niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya. 13. Sapagkat sinasabi sa kasulatan na niligtas ang lahat ng tumatawag sa Kanya. 9 po. Sabi ni Paul, maliligtas ang isang tao kapag inamin niya sa bibig na si Jesus ay Lord at pinaniwalaan sa puso na siya ay muling binuhay ng Diyos. Ipinakita nito na ang faith ay hindi lang paniniwala kundi inaamin at ipinapakita sa buhay. 10 po. Ang pananampalataya sa puso ang magdadala ng righteousness at ang pag-amin sa bibig ang nagre-resulta sa salvation. Ibig sabihin, ang tunay na faith ay na-express mo siya and na-ayon sa kagustuhan. Sabi po sa Romans 10:11-13, kahit sino na maniwala kay Jesus ay hindi mapapahiya, walang pinipiling tao ang Diyos. Lahat ay may chance na maligtas. Walang pagkakaiba. Anyo at Hentel, Hintil, dahil isa lang ang Lord ng lahat, ipinapakita nito na ang salvation ay para sa lahat at ang Diyos ay generous sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Generous. Baka na po ito. Ano ang may nagawin generous? Ano na, generous po? Yung open hands. Galan. Galante. Galan. Wow. Term yun. May tawag salita pa na. Malina na sinasabi, whoever calls on the name of the Lord will be saved. Ibig sabihin, bukas ang kaligtasan sa lahat ng handang lumipat at magtiwala kay Jesus. Pakibaga po yung Romans 10:14. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sumasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangyari? 15. At paano makakapangaral ng sino man 15. At paano makakapangaral ng sino man kung hindi naman sila sino? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagdaslan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. So, ayun po, sabi po sa 14, paano po maniniwala ang tao kung hindi pa nila naririnig yung gospel? At paano sila makakarinig kung wala pong nag-share? So, ipinapakita po sa verse na to na responsibility po ng mga believers ang evangelism. Di ba po, magkaiba po yung obligation sa responsibility. Sa 15 po, sabi dito, sabi ni Paul, paano makakapag-preach kung hindi sinugo? Kung hindi makakapag-preach po? Paano makakapag-preach kung hindi sinugo? Yung nagdadala po ng good news is tinatawag po siyang beautiful feet. Ito po yung simbolo ng kahalagahan ng mga taong nagbabahagi ng gospel. Ibig sabihin po is, tayo ay sinugo ng Diyos para magbahagi ng kaligtasan. And sa last verse po natin is yung 1 Peter 3:15. Alalahanin na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang tatanong sa inyo tungkol sa pag-asa. So, ayun po, sabi dito ni Pedro po na
hinihikayat na po tayo na mga Kristiyano na ihanda po yung mga sarili natin upang ipaliwanag ang pananampalataya sa sinong mga magtatanong. Ginagawa po ito hindi para makipagtalo, kundi may kahinahunan at paggalang. Pinapakita nito ng evangelism ay hindi lang sa salita, kundi pati sa maayos na pamumuhay at tamang pag-uugali na nagiging daan upang magtanong ang iba tungkol sa ating pag-asa kay Kristo. Di ba ito po yung in simple words po is nare-reflect po sa atin si Jesus Christ. Ayun po yung simple words. Papa. Okay, may tanong kayo sa kanila. Yes. May tanong? Paano po kung hindi po wala yung parang, di ba, ano ko na po, born again ka na po, pero hindi po nare-reflect sa atin si Jesus Christ. Ano po yun? Tinatawag po yung napakitang tao ka lang po. Ano po, sa loob ng church is, ano nga po, mabuting tao ka, pero kapag nasa labas ka po is, ay, ano ka na ulit sa ayun ba yung sinasabi? Ha? Ay, na. Andito po sa shopping sa Ala? Wait lang po. Ano lang tanong? Ano po, di ba born again po siya, pero hindi pa rin po nare-reflect sa kanya si Jesus. So, saan mo siya ikaw consider? Baby or mature? So, ibig sabihin, di ba sabi din ni Pastor na pag dito lang, talaga, ibig sabihin, wala talaga sa Yesu Cristo. Di ba ang bilin sa atin, ipamuhay natin yung pangalan niya. So, hindi ibig sabihin, dito ka lang buhay, paglabas mo doon ka. So, ibig sabihin, nag lumalabas na wala sa Yesu Cristo. Ang pananampalataya natin ay hindi lamang dito sa apat na sulok ng church na to, mas mabuting bit natin yan sa labas, sa loob ng school, sa bahay.